Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Likas na sakuna o natural disaster. Ganyan kung tukuyin ng marami ang bagyo. Kung tutuusin, tama naman. Ito kasi ang tila kamay ng kalikasan. Hindi kontrolado ng tao ang lakas, ang hagupit, at maski ang epekto. Pero, tama ba na dahil lamang sanay na ang mga Pilipino sa baha, tila dapat normalize na ito, na hindi na dapat tayo nababahala? Ito ang tanong na laging lumulutang sa tuwing nalulubog ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa baha, dulot ng malalakas na bagyo sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan mula Hunyo hanggang Nobyembre. At nitong mga nakaraang buwan, nakita ang mga hindi pangkaraniwang lakas ng ulan at malawakang pagbaha, buhat ng mga super typhoon na napapadalas na tumatama sa Pilipinas. At sa bawat taon, malaki ang pinsala na dulot nito. Unang-una, sa buhay ng mga tao, sa tirahan, sa hanap buhay, sa mga kagamitan, at higit sa lahat, sa alaala ng mga nakaranas. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, ay, baka sakaling magbagyo. Magkakabagyo talaga. Sa nakalipas na situation briefing, ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno, makaraang manalasa ang bagyong Krising, bagyong Dante at bagyong Emong. Kailangan na daw nating baguhin ang pagtingin sa mga kalamidad. Tayo, more or less, the way we think of it is a once in a while, dadaan yung bagyo. We have to change our thinking and say, look, this is the way it's going to be as far as we know for many decades to come. So let's just prepare. Think of it in terms of this is what we have to do because this kind of situation will continue to arise every time there is a storm, and the storms are coming. They're coming more quickly, they're becoming more strong, they are dumping more water on us. Ang pahayag na ito ay lumabas 4 na araw bago ang ika-4 na sona ni PBBM at wala pang isang buwan ang nakakalipas. Lumobo at parang apoy na mabilis na kumalat ang usapin tungkol sa pagbaha at nagsanga-sanga sa iba pang mahalagang issue. Ang usapin sa baha, usapin na ngayon ng pondo, ng korupsyon at ng pananagutan. Politikal ang bagyo. Ayon sa isang kataga na ipinost ng isang netizen sa social media, umani ito ng maraming share at comments. Ang bawat tugon, bit-bit ang sentimiento ng mga kababayan natin na umuuwing basa mula sa eskwela, lumulusong sa baha para lang makapasok sa opisina, at na-stranded sa daan hanggang hating gabi at papasok pa ng 4:00 ng umaga. Ang bagyo at baha ay hindi na lamang likas na sakuna. Ang bagyo at baha ay tanda na rin ng kapabayaan ng gobyerno. Taon-taon natatapat na inuulan o minsan sinasalubong ng bagyo ang sona ng Pangulo. Sabi ng iba, mainam na rin para maharap sa realidad ang gobyerno. Nasanay na kasi ang mga Pilipino sa mga presidente na walang ibang laman ang talumpati, kundi ang mga napagtagumpayan kuno ng administrasyon. Pero kung ang mga manunood at makikinig ng sona, lubog naman sa baha ang mga tinitirhan, mapapa-reality check nga naman ang mga nasa posisyon. At ngayong taon, sakto naman na sunod-sunod na bagyo ang tila nagsilbing countdown patungo sa ika-4 na sona ni PBBM. At sa mismong araw kung saan nakatakda siyang maghatid ng talumpati, tila ba naglapag ng bomba ang Pangulo, kaugnay sa korupsyon hinggil sa mga proyekto, na dapat sana ay tugon sa baha at iwas pinsala nito. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong.
kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Bare minimum na marinig ang Pangulo na gumamit ng tono na may bahid ng galit at pagkadismaya sa korupsyon. Dahil una sa lahat, sinumpa ang trabaho niya na ituwid ang kamalian sa gobyerno at magsilbing modelo ng malinis na pamamalakad. At 3 taon ang inabot para umabot tayo rito. Na sa wakas, may leader na naglalatag ng plano at nagsusulong ng transparency. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. At ito nga ang mga naging unang direktiba ng Pangulo. Ito ang naging mitya ng kung ano na ngayon ay mainit na usapin sa social media at malalim na usapin sa Kongreso at Senado. At para mapadali ang pagtingin sa isyu na ito, tignan natin ang mga bilang. Noong 2024, ipinagmalaki ni PBBM na simula nang magsimula ang kanyang termino. Higit 5,000 flood control projects ang nasimulan. 656 dito ay nasa Metro Manila. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 545 billion pesos ang nagastos para sa halos 10,000 proyekto kontra baha mula Hulyo 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa kabuuan, simula noong 2011, umabot na sa 1.47 trillion pesos ang inilaan ng Pilipinas para sa mga flood control at mitigation program. At nitong 2025, nasa 1.007 trillion ang itinalaga sa Department of Public Works and Highways para sa flood control efforts. Pangalawa ito sa pinakamalaking budget allocation. Sumunod sa sektor ng edukasyon, ito ang halaga ng inilaan. Pero ang kinalabasan, mga bahang kalsada, lubog na mga kabahayan. Kaya ganun na lamang ang galit ng marami sa isyong ito.
Dahil sa malalaking halagang ito, bakit walang nangyayari? Simpleng tanong na unti-unti nang naliliwanagan ngayon. Eksaktong 2 linggo matapos ang SONA, humarap muli ang Pangulo sa publiko. 2 bagay ang naging paksa ng press conference na ipinatawag ng Office of the President noong 11 ng Agosto. Una, inilunsad ni PBBM ang sumbong sa Pangulo website na layong isapubliko ang mga detalye kaugnay ng mga flood control projects. Dito makikita ang mga proyekto sa inyong mga barangay o mga lugar na kinabibilangan. Sinundan nito ang pagsumite ng DPWH ng tala ng mga proyekto na isa sa mga direktiba ng Pangulo noong SONA. Ang website, ginawa para gawing accessible ang talang ito sa mga tao. At sa lumabas na mga datos mula sa tala ng DPWH, may ilang detalye nang napansin na hindi nagtutugma, hanggang sa umabot na ito sa nakakabahala. However, this is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Keep going. Yeah, with the flood, ito na yung listahan. And this is what I was talking about. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. 100 bilyong pisong halaga ang pinag-uusapan dito na napunta lang sa 15 kontraktor. Ito ang ikalawang bagay na isiniwalat ng Pangulo na nagpainit pa sa usapin. Matapos kasi nito, ang mata ng publiko ay nakatuon na ngayon sa mga pangalan ng mga kumpanya at mga sangkot sa maanumalyang flood control projects na ito. Una na nga riyan si Pasig City Mayor Vico Soto na isiniwalat sa kanyang Facebook page na ilan sa top DPWH contractors ay konektado sa nakalaban niya sa pagkaalkalde sa lungsod na walang iba kundi si Sara Diskaya. Lumutang ang pangalan ni Sara Diskaya nang tumakbo siyang mayor sa lungsod ng Pasig na hangaring tapatan ang incumbent and re-electionist na si Soto. Habang gumagapang ang elections, may ilang kontrobersya na kung saan lumitaw ang pangalan ni Diskaya. Una na kasing kinwestiyon ang kanyang citizenship na isa sa mahalagang qualification sa pagtakbo sa posisyon bilang siya ay isang British passport holder. Sunod nito, nasilip na ng Commission on Elections ang St. Timothy Construction Corporation na isa sa mga kumpanya na partner ng MIRU, ang election system provider nitong nakaraang eleksyon, ay may koneksyon pala sa isang kandidato. Bagay na maaaring maging tampulan ng kritisismo at banta sa paulit-ulit na ikinakampanya ng COMELEC, ang malinis na eleksyon. Natuklasan kasi na si Diskaya ang may-ari ng St. Timothy at iba pang mga construction and development companies na mariing itinanggi ng kandidato. Aniya noong 2018 pa raw siya nakadivest sa kumpanya. Gayunpaman, 2 opsyon ang binigay ng COMELEC na laman ng ultimatum na ipinadala sa St. Timothy. Una, umalis ang kampanya sa joint venture. Ikalawa, ay tuluyang i-disqualify si Diskaya. Matapos niyan, agad na nag-withdraw ang St. Timothy sa joint venture sa MIRU. Dito pa lang nakataas na ang kilay ng publiko kay Diskaya, lalo na si Soto. Dagdag pa na noong mismong araw ng eleksyon, natuklasan na first-time voter ni Sara.
Isang maliit na impormasyon, pero malaki ang pinakakahulugan. Pero bukod sa mga isyong ito na nakakabit na sa pangalan niya, para sa ilang Pasigueño, siya ay walang iba kundi si Ate Sara. Ipinanganak sa mga OFW na magulang. Lumaki sa United Kingdom at namuhay ng payak at nagsimula sa wala. Pero may koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Yan ay kung unang nakilala ng ilan sa atin si Diskaya mula sa vlogs at interviews ng ilang mga mamamahayag, mga batikang mamamahayag na pinatutsadahan naman ni Mayor Soto, kasabay ng mas umiinat na issue. We have a once-in-a-lifetime opportunity. Ipapakita natin sa bawat Pasigueño at bawat Pilipino. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos, kalidad, sa tamang presyo at walang korupsyon. Sa tahasang tanong ng alkalde sa isang Facebook post kaugnay ng video ni Corina Sanchez Rojas at Julius Babaw, bago tanggapin ng mga mamamahayag ang alok na makapanayam, ang isang kontraktor na pumapasok sa politika, hindi raw ba nito iniisip kung bakit handa umano sila nitong bigyan ng 10 milyong piso para lamang sa panayam? Sa parehong post, sinabi niya naman na hindi eksaktong halaga ang 10 milyon. Ayon kay Soto, walang ginawang ilegal ang mga mamamahayag. Pero ang mga ganitong gawi ay kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Mabilis namang tumugon ang kampo ni Corina Sanchez at nanindigan ang mga producer ng palabas na walang ibinayad na 10 milyong piso ang Diskaya para sa panayam. Tinawag nitong malisyoso ang mga pahayag ni Mayor Soto na sinisira ang reputasyon ng palabas o ng host, na maituturing cyber libel. Sumunod daw ang programa sa mahigpit na panuntunan ng himpilan sa paggawa ng mga content at nagbabatay sa mga paksa na nasa interes ng marami o public interest. Gayunpaman, ang mga content na ito ay naging mitya na ng sunod-sunod na katanungan na ibinabato sa tunay na identidad ng pamilya Diskaya. Saan ang galing ang pera na ipinambibili ng milyong-milyong halagang sasakyan ng isang individual na inihahayag na siya isang normal na mamamayan lamang? At ano talaga ang hangarin niya sa pagtakbo sa pagkaalkalde? At para naman sa industriya ng pamamahayag, hindi rin ito nakaligtas sa kritisismo mula sa publiko. Lumibot kami sa Maynila para tanungin ang ating mga kababayan kung nabago ba ng mga balita na kanilang naririnig ukol sa mga mamamahayag ang tingin nila sa propesyon. At para sa iilan, yes, kasi first, actually, dapat magiging journalist ako. Pero nung nalaman ko yun, parang hindi nila deserve yung titulong journalist kasi kailangan meron kang parang sa work mo na parang kailangan maging anong tawag dito? Yes, paninindigan po na ito yung trabaho mo, gawin mo siya ng marangal at dapat walang kahit anong pera ang magbabayad sa opinion mo po at sa mga tamang studies na nakukuha niyo po. Based dun sa mga nababasa ko na parang oo, kasi nga, hindi ba, nakakagulat. Syempre, di ba, dapat yung mga mamamahayag, sila yung dapat pagtuunan pansin ng mga taong nanonood sa kanila kung yung lahat ba na lumalabas sa telebisyon, social media ay totoo. Pero ngayon, may mga tawag dito, nagkakataon kasi na nababahiran ng pera yung issue na yun. Of course it does. Because it makes you wonder, what kind of media are we consuming nowadays? What can we trust? Who can we trust? Pero nandoon pa rin ang iilan na naniniwala na marami pa ring naninindigan sa kanilang sinumpaang trabaho. I believe that journalists are there to spread the truth. It's just that there are some bad apples in the whole bunch. Ayon kay Soto, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na top 2 at top 3 sa listahan ng Department of Public Works and Highways ay pag-aari ng pamilya Diskaya. Dagdag pa ng mayor, ang St. Gerard Construction na isa pang firm ay may kaugnayan din sa pamilya Diskaya na sinuspinde noong Enero 2024 dahil sa paglabag sa mga kinakailangan sa building permit sa Barangay Bamban. Pero isa lang ang pamilya Diskaya sa may mga ugnayan sa mga top contractor na sangkot sa mga maanomaliang flood control projects sa bansa. Ang kanyang pagsiwalat, sinundan din ni Senator Ping Lacson. At sa kanyang privilege speech, ang senador nagbitiw na ng mga pangalan. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit?
Sapagkat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito. Isa-isang pinangalanan ni Senator Lacson sa kanyang presentasyon ang mga ghost project na binisita at inaral ng kanyang opisina. Kasabay nito ay ang sunod-sunod na personal na pagbisita ni PBBM sa mga lugar kung saan nadatnan ang mga hindi tapos. O mas masahol pa, hindi nasimulan ang mga istruktura, nabayad na at nakamarkang tapos na. At Bulacan ngayon ang pinag-iinitan. Isa na rito ang halagang 96.5 million na Ghost Flood Control Project sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan na ayon sa tala ng DPWH ay tapos na dapat noong June 2024 pa. Pero noong nakaraang buwan lang sinimulan. Sa kurso ng pagsisiwalat ng mga datos, lumitaw din ang pangalan ng kinatawan ng Ako Bicol Party List na si Congressman Zaldico bilang co-founder ng SunWest, pangwalo sa tala ng mga kontraktor na nakakuha ng pinakamaraming projects. Divestment din ang depensa ng kampo ni Ko, tulad ni Diskaya. Ang katwiran, pinutol na nila ang ugnayan sa mga nasabing kumpanya. Sa kabilang banda, handa na ring humarap at magbigay ng iba pang pangalan sa Kongreso si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ukol sa mga kongresista at kontratista na sangkot sa mga maanomaliang proyekto. Humahaba na ang linya ng mga pangalan na nasasangkot sa korupsyon at isang aspeto pa lamang ito. Nasa flood control pa lamang tayo. At ang mga Pilipino, gayon na lang ang pagkadismaya sa gobyerno at pagkalungkot na rin para sa mga kapwa Pilipino. Gaya na lamang ni si Chris, isang takoyaki vendor mula sa Maynila. Typically nalungkot at nagalit kasi nga pera ng taong bayan yun. So dapat ang makikinabang ng tayo mismo mga Pilipino. Si Mang Marcelino naman, hindi lubos maisip na ganito ang gobyerno na dapat ay pinagsisilbihan ng publiko. Na hindi ko lubos mapaniwala na marami palang katiwalian na nangyayari at nagaganap dito sa ating bansa na hindi nalalaman pero ngayon lang nasiwalat na lubos kong kinabigla. Maski ang mga mag-aaral, lungkot din ang naramdaman at pangamba sa kanilang kinabukasan. Medyo nalulungkot po ako at na-disappoint sa gobyerno at dito at doon or yung sa nakikita ko, diba, they're using government funds that are taxed or given by us and by our families, and that money is being used for their personal needs. So I feel like it's really saddening kasi yung binibigay namin, ginagawa nilang pambili ng kotse, di ba? Yung nakikita ninyo po sa news, ganun po. Nalungkot po ako, syempre, kasi po tax po ng mga Pilipino yung ginagamit nila. And marami po tayong Pilipino na naghihirap ngayon na gumagawa ng maraming way para lang masurvive yung pang-araw-araw. Tapos meron pang mga taong ganun na nanakawin yung mga tax ng mga trabahador natin dito sa Pilipinas. So, syempre, bilang estudyante, habang ako wala pa naman akong work, parang nangangamba na rin ako para sa mga future naming kabataan. Kasi kung hindi matitigil na ngayon pa lang na bata kami, what more pa po kung tumanda pa po kami. Kamay na ng Diyos at kalikasan ang kumilos. Yan naman ang pahiwatig ni Kapitana Norma. Sabi ko, baka ito na yung tugon ni Lord na nagsunod-sunod tayo ng bagyo. Baka siguro pinaalam na ni Lord, stop na kayo. Wala na kayong forever. Kaya siguro, ginawa ni Lord yung bagyong sunod-sunod at nakita na lahat ang mga katiwalian nila. Pala sinabi din pala yun ni Senador Pampilo Lacson na binanggit niya si God. Pero ako sa FB nag-comment ako, sabi ko, pinakita na ni Jesus yung kalikasan na ma-stop na sila sa mga gawain nila. Pero marami sa ating mga kababayan hindi na halos nagulat na may mga ganitong iskema sa pamahalaan. Ang korupsyon kasi, bagay na iniuugnay na nila sa bansang Pilipinas. Dismayado po pero hindi po ako na-surprise kasi sa Philippines po kasi yung corruption hindi na po bago sa atin yan. So parang
sobrang nakaka-disappoint pero hindi na ako surprised na nagawa nila yon, especially yun nga, laganap talaga sa Philippines yung corruption. Honestly, I'm not surprised. Because, you know, being a Filipino, you're kind of used to all of this stuff. But that doesn't mean that you want to, like, lie down with these issues. Like, we really need to talk about it. And honestly, it's kind of disappointing. Not kind of, very disappointing. Because you expect a lot from our politicians. And of course, the more you know, the more informed you get, and the more you want to take action. So, yeah. Sa gobyerno naman, hindi naman nawawala po yan, di ba po? Pero hindi naman ganito kalaki naman. Grabe naman to. Alam mo naman natin, hindi natin. Ako nga sa barangay, minsan pero hindi ko sinasabing minsan yung may nagbibigay dyan ng pagkain, ng mga kape, tanol, tinatanggap namin yun. Pero tungkol dun sa malaki, grabe. Ay, hindi ba sila na tama yung sinabi naman ni Presidente, mahiya naman kayo sa balat. Kawawa mga bata, ang daming nagugutom, ang daming nasalanta. Gayunpaman, meron pa rin talagang iilan na hindi inakala na ganito pala kung gumalaw ang kasakiman sa pamahalaan. Dati pa naman yung certain issue na ganyan, pero tawag dito, ngayon nakakawindang lang kasi nga, di ba halos sunod-sunod yung mga issue na noon pa man tinatopic nila, pero ngayon at least kahit pa paano na bigyan silang pagkakataon na tawag dito, mabuksan ulit yung issue na, for example, yung flood control, yung mga anomalya sa gobyerno. I think I always knew that there was always corruption within the government, but not to this. But I think this is the point na talagang nakita ko. May factor po talaga na nagulat ako, pero hindi naman na po gulat na gulat kasi kumbaga parang nasanay na po ako sa mga nangyayari sa Pilipinas. Like kumbaga kada election na lang ganon kasi may mga tao na binibenta yung mga votes po nila. So bali parang kasalanan na rin naman ng mga tao yung nangyari kung bakit naging ganon. Nasa atin ang momentum. Yan ang sabi ni Mayor Soto kaugnay ng paggapang ng isyong ito. Nitong mga nakaraang linggo kasi, opisyal nang nagbukas ang Senado at Kongreso ng investigasyon ukol sa korupsyon sa mga flood control projects. At noong linggo, pinalitan na rin ang liderato ng DPWH sa katauhan ni Secretary Vince Dizon. Maraming politiko ang nakita ang hakbang na ito tungo sa maaksyong pagsupil sa korupsyon. Mabilis kumilos si Dizon, may agarang aksyon ayon kay PBBM. At ito ang inaasahan na gagawin niya sa pag-upo bilang bagong kalihim ng kagawaran. Mayroon na ring ilang direktiba mula sa Pangulo kasabay ng mga pagdinig sa Kongreso at Senado na i-blacklist ng ilang construction company at nakabinbin na rin ang mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act sa kanila. Ang Commission on Audit o COA, inatasan na ring i-review ang mga proyekto at nagsimula na nga ang ahensya sa performance audit ng mga nasabing projects. Sa pagdalo ni Sara Diskaya noong unang araw ng Setyembre sa pagdinig sa Senado, syempre, nasilip ang mga luxury cars ng kanilang pamilya. Kaugnay nito, agad na naglunsad ng search operation ang Bureau of Customs sa headquarters ng St. Gerard General Contractor and Development Corporation sa Pasig City. At ngayon, hawak na ng Customs ang kustodiya ng 28 luxury vehicles na iniuugnay sa pamilya Diskaya. Plano ng kawanihan na masusing pag-aralan at suriin ang mga dokumento at papeles upang matiyak kung ang mga imported na sasakyan ay dumaan sa tama at legal na proseso ng pag-import. At syempre ang mas mahalagang tanong, kaninong pera nang galing ang ipinambili sa mga ito? Accountability. Ito ang malakas na panawagan ng taong bayan. Nitong mga nakaraang araw, nasaksihan nga ang galit at pagkadismaya ng ilan nating kababayan na ito ang paulit-ulit na isinisigaw na nakita sa mga kilos protesta na isinagawa ng ilang rallyista sa tapat ng St. Gerard Construction Compound. May ilang grupo rin na kinalampag ang tanggapan ng DPWH upang kondenahin ng matinding korupsyon at kapabayaan ng gobyerno. At sa pinakahuling mga tala habang nagpapatuloy ang budget deliberation ng 2026 National Expenditure Program, sinilip at sinita na rin ng ilang politiko ang pondo kung saan nakita na pare-pareho na namang mga flood control project ang nais mapondohan para sa 2026 national budget. Tiniyak ni Senator Lacson na nakahanda ang Senado na tanggalin ito sa budget. Nasa atin na nga ba ang momentum? Nasa tamang bahagi na nga ba tayo ng kasaysayan? Para sa mga Pilipino,
Ang dasal ay iisa lamang, na sana, hopefully meron kasi hindi po talaga uunlad yung Pilipinas kung patuloy pong ganito yung mga yung mga nasa taas. Sana rin po na magising na po lahat ng mga matatandang hindi pa po gising na patuloy pong binoboto yung mga nasa taas na wala naman po talagang ginagawa. At sa mga dadating naman po na mga teens na boto na po, sana maging wise po tayo at piliin po yung walang kaso po at maganda yung credentials po. Sana, kasi nga, kailangan natin ng mga Pilipina ng transparency regarding sa mga nangyayari ngayon. Kung ano man po yung tawag dito, kakahinatnan ng pagdinig sa Senado regarding dyan sa mga issue or flood control, sa mga sana mabigyan ng linaw kung saan ba napupunta yung pera ng bayan. Sa aking palagay, kung wala mang managot o hindi man mapon, ang nais ko lang sana ay magkaroon ng pagbabago na sana sa susunod ay maging maganda na at umasenso ng ating bansa. At ang sigaw ng bawat isa, sana ngayon ay may managot na. Ako pinagdasal ko, meron po sana. Pero ayoko din umasa, baka sumama lang loob ko. Asang-asa tayo may mananagot, tapos pagdating ng oras, wala naman. Ipag-pray na lang natin. Sabi ko nga, makakaila mo sa tao. Pero sa Panginoon Diyos, di mo makakaila yung ginawa mo. I hope that they still punish or the people that are in charge of these flood control projects that have not been pushing through because of their own personal greed. I hope they face the consequences of their actions. Well, of course, number one, to take accountability. Of course, that would be the first step. Second of all, I think it's a wake-up call for all of us Filipinos to be more aware of the people that we choose to let inside office and to work for us, for our country. So yeah, I think those things all together are what I would expect that would come out of all of these issues that are arising right now. At sa pagbuhos ng pag-asa, ay babaha ng hustisya at lulutang din ang pangalan ng mga korap. At sana nawa ay maramdaman nila ang hagupit ng katarungan.